Magandang gabi po. Ngayon ang tatalakayin po natin about cervical cancer. Alam niyo sa kanila pong pag-aaral, kada 2 minuto may namamatay sa mga babae ng cervical cancer every 2 minutes. Totaling na 300,000 death per year. Meron pong isang asawa ng isang Argentine president, si Juan Peron, si Eva Peron. Meron pa itong nagkaroon din siyang movie, ito yung First Lady ng Argentina. Siya po ay namatay sa itong cervical cancer. Siya isang powerful leader sa first presidential term ng kanyang asawa. Nag-form siya ng party na inintroduce niya yung compulsory religious education sa lahat ng Argentine school. At nag-pass siya sa Congress na nag-amend, ginagrant niya ang mga babae ay dapat bumoto din. Yun po si Eva Peron. Ngayon, ang naging cause ng kanyang kamatayan, napakabata niyang namatay, ay cervical cancer. Ito po isang persistent infection. Ito isang uri ng yung HPV, yung human papilloma virus. Ito ay common virus na ito po through sexual contact. Ang mga tao na merong HPV, human papilloma virus, ay nagkakaroon po sila ng cervical cancer. Kaya ito pong cervix, ito yung pinakakwelyo ng matres na nagko-cause sa simula, ito yung mga genital warts, parang pulugo, maliliit ito na ito yung cancerous pero hindi ka komportable. Wala pong gamot sa HPV pero the best way, ma-prevent at gamutin yung virus na to para hindi mag-cause ng cancer. Ang human papilloma virus, ito yung common virus, nagpa-pass through sexual contact. Yan po, di ba? Kaya ngayon, ang dapat gawin para makaiwas ka dito sa genital warts na sabi nga wala naman daw pong cure ito, ang gawin sabi nga prevention is better than cure. Di ba? Yan ang sabi. Una, kailangan magkaroon tayo ng HPV vaccine. Ito is very safe na vaccine, very effective para ma-prevent ang infection sa common type ng HPV. Ito yung common cause ng cervical cancer. Itong bakuna, ito nire-recommenda sa lahat ng babae at lalaki sa edad ng 11 or 12. Ito rin po ay binibigay sa older children and young adult hanggang sa edad na 26. Yung cervical cancer, usually ito ay sa mga nagkaroon po ng sex contact, napakamurang edad. Kaya kailangan mag-practice ng safe sex. Sa mga lalaki, gumamit ng condom during sexual intercourse para maiwasan yung virus na yan. Kasi nga po ito isang sexually transmitted infection. Kaya kailangan po nito, i-prevent mo to. Ang simpleng prevention sa mga lalaki ay lang po, no, yung condom ang ginagamit. Ngayon may mga risk factors sa cervical cancer tulad ng smoking, nakakapagpahina to ng immune system kasi pagka naninigarilyo ka, hindi malabanan ng katawan mo yung virus na yan. Ang smoking, nababago yung cellula ng cervix, no, nagiging cancerous pagka nagsisigarilyo ka at nag-i-increase yung inflammation. Kasi ang smoking, nagkukos ng inflammation sa cervix. Pagka nagkaroon ng inflammation, nadadamage yung cell at most likely nagiging cancerous. Yung pagkakaroon ng multiple sexual partner, no, marami kang naging partner, maaring lalo na po kung ang trabaho mo ay yung hospitality girl, 'di ba? Marami kang minsan sa isang araw nakakatatlo, apat na pakikipagtalik dahil nga yun ang trabaho mo. Minsan naman naka-apat kang asawa or iba't iba yung boyfriend mo, iba't iba yung kapartner mo. So dahil sa multiple sex partner, tapos maaga pang nakipagtalik, maaring 13 years old, ganon, kasi kaya po very risky yan kasi kapag kasi maagang nakipag-sex,
ang cervix ay susceptible sa virus infection. Ang possibility din, yung mga babae nagkaroon ng sex ng napakaaga at multiple sex, mataas ang panganib ma-expose ka sa yung human papilloma virus. Paalala po muna sa ating crystal oil, ito ay concentrated plant extract. Ito yung magandang pan-reduce ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation, at tumutulong para ma-reduce ang pain at inflammation. Lalo kung meron kang muscular pain, arthritis, pahid mo lang yan. Kung hindi ka makatulog, ma-improve ang tulog mo, mawala yung headache mo at hilo mo, pahid mo lang sa noo, sentido, pwedeng amuyin mo yan para maalis yung bara-bara ng ilong, pahid mo sa dibdib para walang paninikip ng dibdib, at kung maplema ka, nare-relieve din yung asthma attack mo. Pag napaso ka o nauntog ka, para hindi ka mabukulan, pahiram mo ng crystal oil. Nakaka-relieve ito ng kabag, mga nangangasim, nagbo-bloated ang tiyan mo. Nakaka-relieve ito ng pagsusuka. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahid mo sa balat mo yung ating crystal oil. Available po yan sa Patnubay. Yung activated charcoal naman natin, ito'y ginagamit na for centuries for medicinal properties, maganda sa food poisoning, drug overdose, nagpiprevent ng hangover. At ito rin pong activated charcoal natin na to ay nare-reduce yung diarrhea, yung taisuka ba, at tumutulong para ma-absorb yung gas at toxin sa bituka, nakaka-reduce ng bad breath, lalo na ang cause ng bad breath, may bacteria sa bibig mo. Yan po, available yan. Alam mo, balik tayo sa ating pinag-uusapan sa cervical cancer. Ano po ba yung sign and symptoms ng cervical cancer? Ito po ang sabi, ito po yung abnormal cell yan, na ito'y nade-develop na cancer sa ating cervix. Merong early changes yan. Ang common sign nito, vaginal bleeding between period. Daan bawa, di ba, re-reglahin ka once a month. Pero between ang period, so nagbi-bleeding ka. At pag nakipagtalik ka, nakipag-sex ka, nagbi-bleed ka rin. At meron kang menstrual bleeding na napakatagal at ang dami mong dugo. At saka nagkakaroon ka ng masakit yung balakang mo at nagbabago yung meron kang discharge at maaring mabaho at saka very strong. Merong unusual color na lumalabas. Ang vaginal bleeding after menopause, yan din ang mga yung sinyalis ng cervical cancer, yung pinakakwelyo ng matres, kung saan po lumalabas yung baby, yan. Ang diagnosis ng cervical cancer screening test, siyempre yung mga specialista, magkakaroon kayo ng diagnosis sa tulad ng colposcopy na tinatawag. Ang colposcopy, ito isang biopsy, ina-identify nila yung abnormal cell doon sa cervix, kung ano itsura nito. O kaya mag-insert sila ng speculum, ito'y ini-insert sa vagina para makita ng doktor, kanyang sisilipin ang cervix at vagina through colposcope. Ito'y instrument na magnify yung area para siyang binocular. Ito'y nilalagay malapit sa vulva para ito, hindi po sa loob ng katawan, ito yung procedure na ginagawa po para ng gynecologist at mga ibang nurse practitioner. Marami pong natural remedy para ma-prevent ang cervical cancer tulad ng healthy diet, prutas at gulay para lumakas ang immune system, ma-reduce yung virus infection, mag-exercise regularly para ma-reduce ang panganib ng HPV infection and cervical cancer, i-maintain yung healthy weight kasi pag mataba ka, ay nagkukus ito ng cervical cancer dahil nagkakaroon ka ng hormonal imbalance. Iwasan mo rin manigarilyo kasi ang paninigarilyo, nababago ang cervix at most likely, madali ka magkaroon ng HPV virus. Mag-practice ka ng safe sex, gumamit ka ng condom during sexual intercourse, at saka kailangan merong mga natural remedy para ma-prevent ang cervical cancer, para tulad po halimbawa yung huwag ka masyadong kumain ng mga red meat, huwag ka masyadong kumain ng mga sugary food, fatty food. Kaya kung maaari,
healthy diet, no? Para hindi ka nga tumaba, para sa gano'n hindi ka magka-diabetes. Yung mga bisyo ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, iwasan mo yon. Nasabi ko na rin, mag-practice ka ng safe sex. Yung safe, no? At kailangan po iwasan natin ang multiple partner. At saka meron ka dapat na yung mag-inom ka ng green tea, no? Ito'y meron siyang compound anti-cancer properties ang green tea. Ito'y nagpo-protect against cervical cancer. Mga gulay tulad ng broccoli, cabbage, cauliflower, meron silang compound anti-cancer properties. Sabi na sa pag-aaral, nagpo-protect against cervical cancer ito. Mag-inom ka rin ng turmeric. Ito'y luyang dilaw. Meron siya anti-cancer properties. Ito po'y pang-prevent ng cervical cancer. Ang garlic din po, meron siyang compound na napag-aralan. Ang garlic nagpo-protect against cervical cancer. Pwedeng gawin mo na butil ng bawang, no? Maaari mo siyang iprito ng buo, wag mong alisin yung balat, no? Pati yung balat, iprito mo siya. Pagkatapos, ito'y matamis siya. Pag kinain mo siya, pwede mo siyang, meron kang garlic sa soup mo, o meron kang garlic sa mga pasta mo, ay ito po ay malaking tulong para ma-prevent ang cervical cancer. Ang propolis, ito ay substance na pinuproduce ng mga bubuyog. Meron siyang compound na anti-cancer properties ayon sa pag-aaral. Ang bipropolis nagpo-protect against cervical cancer. Importante na itong natural remedy na to, hindi to substitute sa regular pap smear and other medical care. Kung concerned ka tungkol sa cervical cancer, kausapin mo yung doktor mo, tulungan ka ma-develop ang plan para ma-reduce ang panganib. Magre-recommenda siya ng mga pan-detect ng cervical cancer. Paalala po sa ating omega-3 fatty acid. Ang omega-3 fatty acid, pampababa ito ng cholesterol, triglycerides, bad cholesterol. Bumababa din ang BP mo dyan, nakakatulong para ma-prevent yung bara-bara, yung plaque, no? Nagkukos ng hardening of the arteries at pangingipot. Para meron siyang anti-inflammatory properties, nakaka-reduce ng pamaga ng joints. Ito rin po yung maganda sa mga may arthritis, nakaka-reduce ng liver fat. Ito po yung available sa Patnubay. Para marami po kayong matutuhan tungkol po sa ating mga health lectures, pwede po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo rin po yung bell para ma-update kayo sa aking mga health topics. Ganun din sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pakiclick lang po yung follow, like, and share. Mag-subscribe din kayo para lagi nyo ako napapanood. Meron din po akong Rear at saka TikTok. I-follow and like, i-share nyo rin yon. Kung kayo naman po interesado magpa-deliver ng ating health products, ibigay lang yung pangalan, address at cellphone number ninyo para i-deliver sa inyo. Cash on delivery ito ng LBC. I-charge sa inyo ang shipping fee. Inulit ko po, ang mahinang immune system ay ito'y lakas ng power nitong virus na to. At saka yung mga long-term use ng oral contraceptives, more than 10 years gumagamit ka niyan, may panganib sa cervical cancer. Kaya yung oral contraceptives na yan, nababago yung hormones sa body mo. Kaya susceptible ka sa HPV virus. Kaya ngayon, pag na-expose ka din dito sa mga yung mga synthetic na estrogen, pine-prescribe ito para ma-prevent ang miscarriage and other pregnancy problem. Ang cervical cancer, ito'y common sa mga babae, pagitan ng 30 at 59. Ito'y mag-occur kahit na anong edad. So, para ma-prevent mo yan, inuulit ko po, magpa-vaccine ka ng HPV vaccine, magkaroon ka ng regular pap smear test, at saka ito yung nire-recommenda every 3 years sa mga babae pagitan ng 21 and 65. Mag-practice ka ng yung safe sex, at saka don't smoke, don't drink alcohol, at saka kailangan po dito, huwag kang magpagod, huwag kang masyadong may stress. Ito po importante para ma-prevent ito. Kaya kung kayo po, inuulit ko,
kung kayo po ay interesadong makabili ng ating mga product, kontakan niyo lang po ako. Ngayon po dadako tayo sa ating food for thought bilang pagwakas. Ang aking pong isi-share sa inyo, Romans 8:28, all things work together for good to them that love God. Wala pong salitang malas o walang salitang swerte. Ano mang nangyayari sa buhay natin, merong purpose doon. Kung sabihin na nating masama, ito'y lesson, learn, no? Kung ito po'y mabuti na nangyari sa atin, magpapasalamat lagi tayo sa Panginoon sa araw-araw, sa buhay po natin. Pagising natin sa umaga, bago tayo matulog sa gabi, ay ipaubayan natin ang lahat ng bagay sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, ang kanya pong pangako sa atin, sabi niya, I will teach you and instruct you and guide you the way you should go. Kaya sabi nga, trust in the Lord with all your heart and lean not with your understanding in all your ways. Acknowledge God, He will direct your path. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala patnubay Diyos sa samatin, and God bless us all.